Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang Absolute Divorce Bill. Pero hanggang sa huli, ilang kongresista pa rin ang mariing tinututulan ang panukala. Nagbabalik si Marian Enriquez. The presidents of the religious organizations, I vote a resounding and strong no to the divorce bill. Ito ang mainit na pagtutol ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa panukalang absolute divorce. Kabilang siya sa higit 100 kongresistang tumutol dito. Malaki po itong kalokohan pag yung mga tinatawag nating irresponsableng mga kalalakihan o kababaihan ay gagawing kasangkapan itong divorce bill na ito. Ako, tama ka dyan, Abante, ha? Hindi, alam mo kasi, eto usapang divorce. Maraming OFW natin gusto ito eh. Sa totoo lang, marami gusto ito. Ito kasi ang argumento nung iba diyan. Bakit ba nangingialam ang simbahan tungkol dito sa divorce? Eh di ba ayaw nyo nga nangingialam ang gobyerno sa simbahan? Eh bakit kayo nangingialam patungkol ho dito sa issue ng divorce? Meron pa iba dyan, eh di ko ayaw nyo magpa-divorce, huwag kayo magpa-divorce. Ay kung gusto ninyo, di mag-divorce kayo. Pero you've given people a choice. Diba? Let the people choose kung sila ba magpapa-divorce o hindi. Ako, personally, ayoko yan. Even if I'm not concerned, bakit? Wala naman akong asawa. Hindi, sa totoo lang. Ang akin lang kasi, may punto si Abante dito sa sinabi niyang yan. Ano ba sinabi niya? Yung mga irresponsableng mga kalalakihan at kababaihan na, alam mo yun, kasal-kasal, basta-basta lang magdagkakasal, tapos pag ginanyan mo pa, pinadali mo pa, baka mangyari niyan, talaga magloloko-loko lang mga tao. Diba? Alam mo yun, baka lang lalo silang maengganyo, okay lang yan, pakasal na tayo. Kasi anyway, ang dali naman mag-divorce eh. Parang sa Amerika, diba? Ang dali-dali makipag-divorce eh. Kaya kasal dito, kasi normal sa Amerika yan eh, na ilang beses nag-divorce. Normal sa Amerika, ilang beses kinasal. Kasi nga po, allowed. So yun yung kinakatakot nung iba. Ako din, kahit ako eh. Siyempre parang bababuyin na nila yung sacred, supposedly sacred na ano sa pagpapakasal di ba? Gagawin nila hong parang baliwala na. Hindi talaga, sa tingin ko hindi ako para sa akin. Although I cannot speak for them dahil wala naman ako asawa, kaya basta ako, kaya nga sabi ko sa inyo gusto ko yung mga senador, mga congressman na lalaban against divorce, SOGI bill, and same-sex marriage. Ako, sold out ako dun. Sold out ako sa mga congressman at saka mga senador na ganun. Mahirap to sa totoo lang, mahirap itong usapin na ito. Marami sa kababayan natin, di ko alam porket hindi maganda ang kanilang buhay. Sa asawa nila, gusto nila yung divorce Hindi totoo. Diba? Marami dyan Hindi lang maganda yung kanilang karanasan sa kanilang asawa, kaya gusto nilang magkaroon ng divorce. Yan ang siste. Kaya, alam mo, isa pa yan Eto sinabi ko ito pagka sinesermonan ko mga girls, lagi ko to sinasabi sa kanila. Sisermonan ko na rin kayo. Marami sa atin, hindi natin naiintindihan kung bakit ang Diyos nagbigay ng batas, commandments, or law. Iniisip kagad ng human being, human mind, ang isipin ng human mind. Ang Diyos, ano yan killjoy. Hindi, totoo. Bakit bawal ganito, bawal ganito yan?
Kaya nga 'di ba marami sa mga tao, ayoko magpaka-religious, ayoko diyan sa Christian na yan kasi daming bawal diyan, bawal manigarilyo, bawal uminom, bawal. Yan yung kaagad ang iniisip nila yung bawal. 'Di ba? Yan ang tao human being yan nature ng tao yan. Ayoko ng pinagbabawalan ako, gusto ko ako ang may karapatan sa sarili ko. 'Di ba? Ganyan ng tao Nature yan ng tao. Hindi pwede, kailangan ako magdesisyon sa sarili ko. Kaya lang hindi maintindihan ng tao na kaya nagbigay ang Diyos ng batas para hindi ka mapahamak. Hindi naman nagbigay ang Diyos ng batas para parusahan ka o kaya maging killjoy siya. Nagbigay ang Diyos ng batas para protektahan ka sa kapahamakan. Di ba? Bakit sinabi diyang no entrance? Kasi malalaglag ka. Bakit sinabi dyan no left turn? Dahil ba ayaw na... naintindihan nyo, binibigay ko sa inyo yung purpose ng batas. Bakit nilagay ng dyan no left turn? Kasi pag nag-left turn ka, makakasulubong mo mga truck. So ibinigay yung batas na yan to protect you. Hindi ibinigay yung batas na yan para pahirapan ka o di kaya ang tao ang Diyos ay parang isang sadistang tao, isang sadistang Diyos at para wag ka nang mag-enjoy sa buhay mo. Bakit sinabi ng Diyos wag kang pumatay? Trip kong pumatay. Halimbawa lang, kunwari. Kung isipin mo ganun, walang ganung batas. Di nagpatayan yung mga taong yun nga lang yung nagpapatayan di ba? Nag-aaway-aaway na kung walang batas na gano'n, ang gulo siguro ng mundo. Tama, mali. Bakit sinabi ng Diyos, huwag kang mangalunya? Dahil ayaw ka ng Diyos masarapat? Hindi. Kasi pag nangalunya ka, hindi mo ma-enjoy ang tunay mong asawang ibinigay sa'yo. That's the truth. Kaya ka pinagbawalan diyan kasi alam ng Diyos, pag nahati ang puso mo, hindi ka na mag-enjoy sa asawa mo, at masisira ang pamilya mo. Hindi dahil ayaw ka ng Diyos mag-enjoy. Hindi ganun ang Diyos So anong ibig kong sabihin? Simple lamang po ibig sabihin nito. Kaya nga merong tayong ganyan at hindi inaalaw supposedly ang divorce kasi ikaw, alam ng Diyos na ikaw, madali kang matempt sa iyong emosyon at sa kapusukan ng iyong emosyon, hindi ka ngayon mapapaisip ng 2 beses pag magpapakasal ka. Naintindihan mo? Kasi, anyway, meron naman divorce, okay na yan. Diba? Okay na yan. Bakit? Kung magkamali, di maghiwalay kami. So ngayon, patalon-talon ka ngayon. Try ko ito. Ito naman, itry ko ito. Habang ginagawa mo yan, alam mo ba na nasisira ang buhay ng anak ninyo? That divorce law will destroy the children of this country. Sa tingin mo ba, ang batang walang ama at ina, maganda ang kalalakihan sa buhay nila? Concern ka? Oo, ako kasi... paano to? Hindi na kami magkasundo. Mayat maya nag-aaway na kami. Kasalanan mo Kasalanan mo. Bakit ka nakipagkasal ka agad-agad na alam mo namang hindi ka pa ready? Wala kang ang trabaho. Mapapaisip ka talaga wala kang trabaho. Nagpakasal ka, bakit? Tumibok ang puso mo. Hindi puso mo tumibok, puson mo tumibok.